pangalan niya. At saka, ayaw na rin niyang maligo. Ayaw na. At hindi niya na naamoy ang sarili niya kung malinis pa ba siya o maayos pa ba yung itsura niya. And number 7, very very severe cognitive decline, loss of verbal abilities, and total dependence on caregivers. So dito, mapapasin ninyo, lagi na nakahiga yung matanda. At saka itong very severe na to, it will fall now to Alzheimer's. So behavioral changes, what are they? Meron tayong sinasabi na memory impairment, aphasia, difficulty with the speech, apraxia, difficulty with motor movements, tremors, difficulty with balance and shivering. Associated symptoms, abnormal eye or limb movements, loss of sense of smell, balance problems, incontinence, hindi makontrol na pag-iyak, pag-dumi, seizure, abnormal limb jerking, yung tremor siya nagiging seizure na, symptoms of anxiety or depression, anxious pa lang siya, and then hanggang sa lumala na yan, depressed na si patient, sleep disturbances, behavioral changes, hallucination. Okay. So 10 early signs and symptoms of dementia. Number 1, memory loss affecting home or job skills. Hindi niya matandaan kung saan niya nilagay yung kanyang salamin. Ayan yung very typical na example. Okay? Hindi niya matandaan kung saan niya nilagay yung kanyang wallet. Number 2, difficult in planning or finding solution to a problem. Hindi na niya magawa yung maglista ng grocery list niya na dati naman ginagawa niya. Pag-compute ng money para i-budget niya doon sa mababayaran niya ng mga bills like bayad sa kuryente, bayad sa ilaw, ay bayad sa tubig. Okay? What else? Finding solution to a problem. I-example ko to kasi ito ay talagang nangyari sa isang anak na nagalit sa kanya yung nanay niya. Pinagbintangan siya doon sa sinelas, pinalitan daw. Pagising na matanda, pupunta ng banyo, hindi niya maisut-sut ang sinelas niya. Bakit? Kasi yung left and right nagkabaliktad. So pwede naman sanang pagpalitin niya para maisut niya, but the problem is nagalit siya sa anak niya. Bakit daw pinalitan niya sinelas niya, hindi magkasya sa paa niya, hindi niya maisut na maayos. Paano niya maisut na maayos? Baliktad niya ang pagsuot niya. So doon pa lang, napakasimple, hindi niya magawa na pagpalitin para maisut niya ng maayos. Number 3, difficult in performing and finishing familiar tasks. Dati-dati naman, kaya niyang magluto, kaya niyang ligpitin yung pinagigaan niya, kaya niya pupunta ng banyo para mag-ilamos, mag-toothbrush, and balik ng kwarto, magpalit ng damit. So, ma-observe ninyo, hindi na lang kayang gawin yun. Dati kaya niya magluto, simple prito na itlog, hindi niya na magawa. Number 4, disorientation to name, time, and place. Hindi na nila masabi kung nasaan sila. Kahit nasa loob naman sila ng bahay. Alam nila, yes, bahay yun. Familiar sila dun eh. Iniikutan nila yun. Pero hindi nila mabanggit kung ano yung iniikutan nila at kung kanino at sino may-ari. Hindi niya alam na bahay niya yun. Anong pangalan mo na ikaw na caregiver o anak o apo na nag-aalaga sa kanya, nagbabante sa kanya. Anong oras ngayon? Anong buwan, anong petsa, hindi na nila hindi na ma-process ng brain nila. Difficult in estimating distance. A very good example is like this. Iinom si tatay, kumana ng pitchel sa refrigerator, naglabas ng baso, pinato sa table, nagsali ng tubig from pitcher, nagsali ng tubig sa baso. Alam niyo ba nangyari? Yung tubig po tumapon sa lamesa. Why? Kasi yung baso ay hindi eksakto nakatapat dun sa pitcher na binubusan niya dapat ng tubig. So yung distance, akala niya okay na yun, pero hindi. Ang layo. Kaya ikaw na caregiver ngayon, pagka ganun na experience, magsisisigaw ka at magagalit ka ba? Hindi, kasi hindi naman yung kasalanan yun. Okay, difficulty in communication. Kapag kausap natin sila, yung kasi sinasabi natin sa kanila,
how do we talk to these people? How do we communicate? First and foremost, eye contact. Huwag sa likod ha, kasi magugulat sila. Ano pa? Dahan-dahan ang pakikipag-usap natin. Kung ano yung first statement na binanggit natin at ipapaulit niya yan, ganun pa rin dun sa second and third statement. We have to use simple words. Avoid using jargon words kasi hindi nila yun maiintindihan. At kung may inaantay tayo na sagot, bigyan natin sila enough time to process yung sinabi natin at ipaprocess din sa brain nila kung ano yung isasagot nila dun sa sinabi natin or sa tinanong natin. Okay? Misplacing things. Wallet. Okay, ito madalas tong issue na to. Sabihin sa'yo, ikaw na bata ka, yung pera ko, ninakaw mo, wala dito sa lalagyan ko. Pero saan niya nilagay? Sa ilalim ng punda ng kanyang unan. O, di ba? Ikaw naman na apo o anak, galit na galit ka. Bakit? Hindi mo pa kasi alam na may dementia na pala si nanay mo. Galit na galit ka, di ba? O ikaw na po, galit na galit ka, nagsumpo ka sa mami mo. Mami, si Lola, pinagbibintangan ako. Ninakaw ko daw yung pitakan niya. Dapat si nanay, si mami, maalarma na. Hindi na magandang senyalin yun. Isang palatandaan na si Lola, si elderly, ay nagkakaroon na o meron na dementia. Dadalhin agad yan sa doktor kasi ang aralin na ng doktor anong stage sa bayan. Kung Alzheimer's na ba yan. Okay? Next is wrong decision making. Ano yun? Kagaya niyan, ang init-init, naka-jacket siya o ang lamig-lamig naman pero naka-duster lang siya. What else? Pag nakikipag-usap sa mga kamag-anak, di ba? Nakikibatin yan at mali-mali ang kanilang sinasabi. Number 9, loss of initiative from doing previous activities at sa office. Nawawalan na sila ng motivation sa sarili nila. Dati-rati naman, Sunday pa lang looking forward na it's Sunday already kasi maliligo na, gigising na maga, maliligo. Yes, pagkakain, sisimba na. Okay? Mga ganun, something like that. Pero mapapasin nyo na lang, ayaw na nilang kilos. Tapos dati pagkagaling sa simbahan, magpapalit lang ng outfit, lalabas na kasi makikijoin na ng Zumba o kaya ng tennis, pero mapapasin ninyo, ayaw na nila. Observan ninyo yan, no? Sa mga elderly ninyo na meron na palang kakaibang sakit na nag-exist sa kanilang katawan. Okay? And number 10, changes in mood or behavior. Andyan yung galit na galit sila o kaya bigla na lang tatawa ng malakas o biglang iiyak. Ang sakit na dementia, ito yun, no? Ikaw na caregiver o ikaw na anak, ang alam lang natin, it's a memory loss. Yung tip lang yung nakikita natin. Yung tip lang sa ibabaw ng tubig, yung iceberg man yan, no? Iceberg metaphor kasi ito. So yung iceberg na yun, nakikita mo lang yung tip no? Pero behind the water, sa ilalim niya, mas malala pa pala. So I am telling you this in order to focus tayo sa pasyente natin na may dementia or Alzheimer's. Mag-focus tayo sa kanyang ikinikilos. So kasi nandiyan yung confusion. Akala natin memory loss pa rin. Mood changes, nagbabago. Depression, outbursts in confused anger, personality shift, weight loss, nawawala ng ganang kumain, or kundi man, lumalaki, tumataba. Kasi kain naman na siya ng kain, nag-increase yung appetite niya. Misplacing things, poor judgment, inability to plan, hallucination, and difficulty in completing familiar tasks. So ito yung mga iba't iba pang behavioral changes ni patient na ang laging inisip lang kasi natin ay nag-uulyanin na kasi si nanay. No, go deeper into the disease of the patient. Sa
iceberg nga sabi ko, tip lang nakikita natin, but below that, napakalaking tipak pala ng yelo. So ganun din sa ating dementia patient, nakikita lang natin, mababaw masyado yung trato natin sa kanya, itingin natin sa kanya, nag-uulyanin lang. But behind that pag-uulyanin, ano ba yung mga pagbabago sa kanya? So bilang caregiver, tagapag-alaga, kasi pag dinala yan sa doktor, ikaw ang tatanungin. Lagi ka dapat may pen and tickler or small notebook sa iyong pocket. So bawat lumabas na pagbabago sa ugali niya, isusulat mo. Ano yung konteksto ng pangyayari iyong? Bigla na lang nagalit na may dumating na bisita. Nagpatugtog pa ako ng radyo, biglang nagsisigaw. Yung mga kontekst na sinasabi ko. Ano yung pinagmulan? Okay? Isusulat mo lahat yan. The date, the time, how often na nangyari yun. Dahil yun na i-re-report kay doktor. Aalamin yun ni doktor sa inyo. So, kanino ba magtatanong? Di sa iyo kasi ikaw yun, caregiver na nag-aalaga sa kanya. Okay, infographics again. Some key points natin dyan. Dementia is a disease and not part of normal aging. So early symptom recognition and diagnosis is very, very, very essential. Sabi ko nga, this condition is irreversible. Hindi na siya maalis sa katawan ng taong yun. But the doctor can find ways and means to control the clinical manifestations. Ibig sabihin, kaya ng doktor na hindi lumala ang sakit ni nanay o ni tatay, lolo or lola. Kasi nga po, merong mga gamot na ibibigay. Okay.